Kumusta mga anak at mga magulang? At para sa lahat na gumagawa ng batas. Malawak po ang ating pag-usapan mga kaibigan. Alam niyo na ba ang mga balita tungkol sa mga kabataan ngayon na nasasangkot na sa mga unang-una, parang suntukan, pananaksak. Iba na po ang nangyayari sa Tacloban, Leyte. High power na. May mga namatay. Sinong dapat sisihin? Yon po ang ating pag-usapan mga kaibigan. Isa-isahin po natin. Bakit? Sino sisihin? Sino bang gumawa ng batas na pag ikaw ay minor de edad, hindi ka uhulihin? Hindi ka paparusahan. Sinong gumawa ng batas na yan? Alam na alam nyo yan. Yan po, pag-aralan niyo ulit. Kasi, sinisweldohan kayo ng taong bayan. Yan ang biro nyo. Ay kung ang inyong mga anak, inyong mga apo ang magagaganon, masawi sa minor de edad, sinong sisihin? Hindi nyo sisihin yung gumawa ng batas. Mga kaibigan, seryoso po ito. Isa-isahin po natin. Bakit ang mga bata ay mapusok na ngayon? Unang-una, nakikita kasi sa cellphone. Pangalawa, pag nalaman kasi nila yung batas, na hindi ka naman pala makulong, malakas ang loob. Biro mo, umpisa lang sa suntukan, pananaksak, ngayon, baril na. Kawawa po tayo mga pobre dyan. Bakit may baril yung mga bata? Sigurado may kaya ang pamilya niyan. May kaya. Yan madalit sabi. Ba't may baril? At dapat yung may-ari ng baril na yan, imbestigahan kung sinong may-ari niyan. Pero mayroon na akong parang nababalitaan kung sinong may-ari. Baka pabayaan lang ninyo. Kasi kung pabaya ka sa iyong baril, kung makuha ng iba yan, baka mamaya ikaw pa ang barilin mismo eh. Kaya ingatan po yung mga baril. Kung lisensyado man yan, o kung walang lisensya, di lalong isama sa asunto yung may-ari ng baril. Mga kaibigan, ano ba talaga ang dahilan? Bakit ganyan na ngayon? Kung umasta mga kabataan. Nag-umpisa talaga yan sa batas. Alam mo, sa panahon namin mga kaibigan, nandyan na yung bullying. Alam ko naman yung bullying, talagang masakit sa ako, lalo na ako'y tahimik na bata noon. Iba ang bullying noon. Uhubaran ka ng short, gaganuin ka, ganunin ka sa ulo mo, tapos gaganon mo. Gaganon niya. Yung mga siga-siga na bata, meron talaga siga-siga. Alam mo ba, ginaganon ako dati? Lagi kong ginaganon. Hindi ako dumilim ang paningin ko eh. Dumilim ang paningin ko. Ibig sabihin, nabubuhatan ko siya ng kamay. Ano yun, pang-aapi yung bullying na gano'n? Pag gumanon ka kasi, ibig sabihin lalabang ka. Lumaban ako, gumanon ako. Hindi ko na sabihin kung ano nangyari. Ibig sabihin mga kaibigan, kaya po lalong lumakas ang kaloob ng mga bata. May batas kasi na hindi sila pwedeng ulihin eh. Ginagawa nga ng career ng mga illegal na droga eh. Minsan eh. Nakikita niyo ba? Pero ito ang susi. Hindi pa naman huli ang lahat. Gusto nyo pa bang madagdagan po yung mga pangyayaring yan o ayaw na natin? Ripasuhin po yung batas kasi sa tingin ko yan po yung number 1. Kasi ang magulang, unang-una takot na magdisiplina sa anak. Kasi ultimong magulang, pag nagpabarangay yung anak mo na marunong na 6 na taong gulang, halimbawa, sinaktan mo yan, mayroong pasa, kakasuhan ka. Child abuse. Totoo naman yun. Kahit noon pa man eh. Pero mas matitino ang mga bata noon. Takot gumawa ng kasalanan kasi disiplinado ng magulang. Subukan mo ngayon, ang titigas na ng ulo. Kasi may pinangahawakan sila eh. Hindi sila makukulong. Repasuhin po yung batas na yan para po bakit? Takot makulong eh. Di ka nga takot mamatay tapos takot ka makulong. Kulong po yan dapat.
Pagkain naman doon sa kulungan eh. Hindi naman, alam mo, sa kulungan may mga karapatang pangtao. Hindi ka pwede pabayaan doon. O di ba, kaya sa kulungan yung gumagawa ng kasalanan. Ayaw ko mo magbigay ng edad. Alam mo, pag marunong na pumatay, mga ano yan, 10 taon. 10 taon pataas. Yan ang tip ko sa inyo. 10 taon pataas. Ayan ba, ano ba ngayon ang tamang edad daw na bago ka ikulong? 18. 18 yung mga mukha niyo eh. 10 taon, 9 na taon pwede na eh. Hanggat marunong na mag-isip kung paano ka barilin, kung may baril yung magulang niya. Marunong na sumaksak kung may patalim. Dapat, pwede nang ikulong yan para tumino. Saka yung pagdidisiplina ng magulang, nasa tama. Atawin mo ng walis tingting, sanga ng bayabas. Ganun kami noon eh. Saka mo na kasuhan pag malaki ang panghataw sa mga bata. Ngayon kasi, makurot mo lang o subukan mo. Kaya nagiging matigas ang ulo ng mga bata. Teacher, takot na ngayon sa mga bata. Ay, may 2 akong anak na teacher. Ayaw na magturo. Dahil sa tigas ng ulo ng mga bata. O sige, sana mabago natin yan. Mga anak, sana mabago natin yan. Kung hindi, padami ng padami ang mabibiktima. Bullying kasi ang sinasabi. Bakit? Saan pa nag-umpisa ang bullying? Sa katigasan ng ulo ng mga bata. Turuan natin ng kaysa titingin dito sa cellphone, ibalik po natin ang dating kaugalian na ituturo po natin ang Biblia. Isama po natin yan sa lesson sa ating DepEd. Dapat mayroong maliit na Biblia. At dito sa Facebook, dapat si Mita mayroon din ditong mga paalaala, babala, kung maganda nga, kung mayroon din silang mga Bible story dito sa Facebook. Sige, hanggang dito na lang, mahaba ng pangaral. Isa lang talaga sisihin ko dyan, yung gumawa ng batas niyan. Baguhin na yan para mabago na rin yung hindi na madagdagan po ng mga biktima. Ingat po tayo palagi, mga magulang at mga bata. Huwag po tayong gumawa na hindi tama, mga bata. Isipin natin. Kung tayo ang ginawa ng ganun, ng kasamaan, matutuwa ba tayo? Ay, mayroon pang mga mga bata ngayon, mga minor de edad, marunong na manggahasa, pinatay. Ang dami na, mga biktima. Saan na yung mga human rights? Magaling lang kayo tumira pag magkakapira kayo. Human rights, mga bayaran kayo. Pantay. Bakit mga bata na biktima? Wala kayo, tahimik lang kayo. Sige mga kaibigan, nagandito na lang tayo. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa akin channel. Sana may makuha kayong aral.